Eto nga't magagabi na pero naglalaba pa din ako. Bale eto nga mga nilabahan ko, damit lang talaga ng batang maliit at ngayon ko pa lang talaga 'to nalabhan. Noong nakaraang araw kasi naglaba talaga ako at napakadami ko talagang nilabahan. Tapos pinanghuli ko nga itong damit ng batang maliit dahil ibinabad ko muna 'to. Dalawang araw ko nga tinapos yung mga labahin ko dahil napakadami talaga. Tapos sabi ko nga ipapahinga ko muna ang washing ko bago ko labahan ulit itong damit ng batang maliit. Ang hirap din kasi kapag nasosobrahan sa gamit tapos nung ginagamit ko nga medyo umiinit na din talaga kaya sabi ko ipapahinga ko muna. Ang hirap pa naman kapag nasira itong washing ko, ito na nga lang ang nakakatuwang ko sa paglalaba. Gumagamit na nga ako ng washing pero napapagod pa din talaga ako sa paglalaba. What more pa kaya kung mano-mano ako maglalaba. At ayun nga, ipapahinga ko sana ang washing ko kahit isang araw lang. Tapos ginamit naman ng pamangkin ng asawa ko, di yung damit ng batang maliit ang natenga. Alangan namang sabihin ko na wag muna gamitin, nakita ko ginagamit na. Isang beses pa naman nasira na yan, yung pinaka-timer niya nasira. Ingat na ingat ko pa naman tong washing ko. Ang tagal na niyan sa akin pero mukha pa din talaga siyang bago dahil iniingatan ko talaga tapos nililinisan ko talaga yung pagkatapos gamitin. Umuulan nga dito sa amin tapos maya-maya lang itong at dumating na tong asawa ko. Buti na lang nakapagluto na ako ng ulam at nakapagsaing na nga ang panganay ko. At tingnan nyo naman tong ulaga kong asawa kaya pala tawa ng tawa. Nagtataka ako kung bakit tawa ng tawa kung ano-ano palang pinaggagawa dito sa video ko. Meron pa nga siyang minumustra dyan na pantay na. Pantay na yung wet po ko sa likod ko, kainaman na. Tapos pag mapapatingin ako natigil, sabi ko bakit tawa ng tawa. At tingnan nyo naman at inulit-ulit pa, yari talaga to sa akin mamaya. Maaga pa naman ang mga oras na yan pero madilim na dito sa amin. Mag-aalas 6 pa nga lang pero tingnan nyo naman at ang dilim-dilim na talaga hindi kagaya dati na kahit alas 6 mahigit na ang liwanag pa dito sa amin. Tapos eto nga habang naglalaba ako, etong batang maliit nagpapapansin na at sinusundot na naman ang lalamunan niya. Tapos binilhan ko na nga din ng bath towel etong aking bunso dahil kapag pinapaliguan ko siya ang ginagamit kong pamunas ay yung mga pranela pa niya. Tapos eto nga habang naglalaba pala ako nagkakalat ang aking bunso. Tingnan nyo naman at pinagkakalat nga itong mga tissue. Nako, nung una, nagkakalat palagi dito sa bahay ay yung pangalawa kong anak. Ngayon, dalawa na sila dahil nagkakalat na nga din itong bunso ko. Minsan nga, pinagbubuksan niya ang mga drawer tapos pinagtatatanggal ang mga laman at ikinakalat dito sa salas. Nagligpit lang naman ako ng mga kalat dito sa salas pagkatapos ay kumain na nga kami ng hapunan. Tapos eto nga, kalalaba ko lang, eto tambak na naman itong mga labahin ko at isang laundry basket na naman. Nung una talaga, binubukod ko ang damit ng aking bunso dahil dalawa naman ang laundry basket ko. Kaya lang, kapag nga ang mga anak ko naglalagay sa tubalan, ayan nga't pinagsasama-sama at pinaghahalo-halo na. Kaya ito't bumili na nga ulit ako ng bagong laundry basket at dito ko nga ipaglalagay ang mga damit na tubal ng aking batang maliit. Dahil ang hirap kapag napapahalo sa mga damit namin tapos mga puti pa. Kinaganda nga sa laundry basket na to, nakahanging na siya tapos meron na nga siyang kasamang adhesive hook para isasabit na nga lang natin dyan. Tapos nafo-fold na nga din siya kapag halimbawa wala na siyang laman, pwede na natin siyang i-fold. Para naman kapit na kapit at hindi matatanggal yung pinaka-adhesive hook niya, mas maganda na kinabukasan na lang natin ilalagay. Pwede nga din natin itong paglagyan ng mga andis.